Kaya yung leader ay palpak, yung nation naging palpak. Supposed to be, pwedeng gamitin ng Lord as a checkpoint yung king. Pero dahil yung magche-checkpoint ay isang makasalanang hari, hindi matuwid na hari, na we allow sin. Church, listen. Being a prophet, alam niya, hahatulan yung bansa niya. Alam niya, God loves us, but God hates sin. Are you with me? He is too concerned with His people, pero nagkakaroon siya ngayon ng tanong. If you are a good God, mababasa niyan, verse 13 ng chapter 1. Kung ikaw ay mabuting Diyos, why you allow lahat ng kasalanan sa mundong ito? Post tayo, ha? Hindi niyo ba minsan nagiging tanong yan sa sarili ninyo? Lord, bakit kung kailang saka ako nagdesisyong sumunod sa iyo, saka naman ako nahuhulog sa tukso? Bakit, Lord? Gusto ko naman talaga magbasa ng Bible eh. Pero kung kailan gusto ko magbasa ng Bible, parati naman may bisita sa bahay. No visitors allowed na raw. Totoo hindi? Can you relate? Nakaka-relate kayo? Di ba? Why now, the more I want to live a righteous life, eto na, ang daming mga sumasakmal na tukso, kasalanan. Kung kailan gusto kong magpigil ng bibig ko, ito naman, hindi ko napigilan. Alam ba ng Diyos na magkakasala ka mamaya? Alam ng Diyos? Specific, alam ng Diyos kung ano yung gagawin mo? Amen? So why not God stop it? Are you with me? Na alam naman niya, pag nagkasala ka, nalulungkot ka. At nalulungkot siya. And definitely, pag nagkasala ka, hindi pa pwedeng ngingiti ang Diyos. He is a just God. He hates sin. Amen. Are you with me? Amen. Hindi ba minsan nagtatanong sa isip niyan? Why God allow, sa Christian community ngayon, putok na putok yung host ng Golden Globes, 82nd awarding. Nakakalimutan ko yung pangalan. Alam niyo yun? Hindi niyo alam? Si Jenny. Si Jenny Garnes. Garnes nga ba? Basta, hindi niyo alam, no? Kasi gusto niyo panoorin yung mga TikTok ng mga kung anong kalokohan eh. Pinanood noon yung Reels. Punta din kayo misa sa Christian community. Okay? Alam niyo ba yung nangyaring nasunog? Yung nasunog na sinayang, alam niyo yan? Ang galing niyo naman. Inasunog na maraming bahay doon sa Los Angeles. Specifically in California. Amen? Meron doon 3 mga big time na celebrity. Ang halaga ng mga mansyon, 6.5 million. 6.2 billion dollar. Mga mansyon nila, unti mong ipis, patay. Di ba? Are you with me? Bago daw nangyari yon, nagkaroon ng January 5 or 9. Ano ba date ngayon? 12. January 5. Hindi ko na alam yung date, no? January 5 nangyari yung Golden Globe Award. Alam nyo, para siyang si Ding Dong Dantes. Sabi niya, survey says, pling! Sino daw yung mas pinag-uusapan? So yung isa nabanggit doon, 11. Yung sumunod, pinag-uusapan, nanay 5. Alam nyo, pagdating doon sa God, pinag-uusapan ba yung Diyos? 0.
At lahat ng tao doon nagtatawanan. Okay? Pagdating doon, hindi pa siya nalubos. Kasi komedyante po yun eh. Best comedian actress yun. Kaso lumalagpas siya. At ang sinabi pa niya, this is a godless community yata or town or people. Town. This is a godless town which is naandoon yung nasunog. Yun yung pinakasentro. Some says, ito na yung gawa ng Diyos. Imagine niyo isang apoy na maliit lang, ang sinunog imagine niyo kulang ang buong tanawan. Sunog ang lahat ng tanawan. Walang natira dyan. Okay? Walang magawa lahat ang tao dyan. Now, kino-connect nila yan. Can be. Why? They mock God. Amen? Can be. That's a sin. So, pwedeng, because of this sin, lahat. Are you with me? Sunog, wala. Bahay, sasakyan, pera, bangko, ospital, simbahan, lahat. Wash out. Okay? Magtataka kayo, tabi ng dagat yun. Di ba? Daming tubig sa dagat. Pero walang magagawa kapag gumawa na ang Diyos. Amen? So, can we clap for a good God? Now, let me go back. Ito yung nagiging ni Habakuk. Bakit? Sabi niya, masusunog pala yung buong California halos. Dahil nandun sa joke na yan, dahil sa survey na yan. Alam ba ng Diyos yan? Sana hindi nalang pinasurvey ng Lord? Sana hindi nalang inalaw ng babaeng yung makapagsalita ng yun at lahat ng mga big time na mga Hollywood actor, Hollywood actress, mga magagaling na artista na naandoon, director at so forth, magtatawanan. Di sana hindi nalang inalaw ng Lord because He knows that. Amen. Are you with me? Alam ba ng Diyos na magkakasala ka? He knows that. But why? Sabi ni Habakuk, why? Bakit hindi mo ito hinihinto sa amin? Bakit hindi mo pinigilan, Lord? Amen? Are you with me? Pangalawa, mamaya ko sasagutin nyo na, pangalawang hugot ni Habakuk, sino nang nagsumasakop doon sa kanilang mga kapatid? Babylon. Alam ni Habakuk, sila na ang isusunod. Because alam niya, they are sinning, then the Lord will not be pleased. And now, King Nebuchadnezzar, ito na yung moment para sakupin sila. Hello, church. Ang sabi ni Habakuk, Lord, oo, nagkasala kami. Okay lang, parusahan mo kami. Ikaw ang magparusa. Pero para parusahan kami ng mga yan, hindi ko yan matanggap. Hindi ko matanggap. Bakit? Mas makasalanan yan eh. Di ba kung meron ka dapat parusahan, sila muna bago kami. At hindi namin matatanggap, hindi ko matatanggap bilang isang propeta mo, yan ang magpaparusa sa amin. You get me? Alam ni Habakuk kung gaano kalupit ang Babylonians. Sample, halimbawa, napagtripan niyang anak mo, Jamaica, sa panahon nila, gawing bola. Madudurog ang puso no yun. Pero wala kang magagawa. Kung gawin niyang bola-bola yung anak mo, o yung asawa mo, o kung sino pa man dito, wala tayong magagawa. Alam na alam, when you read chapter 1, pinapakita doon gaano kalupit, gaano makapangyarihan, gaano walang abag ang King Nebuchadnezzar. No? Walang awa-awa. No one will be spared. Nung talagang sasabihin niya, papatayin kayo, patay, walang awa-awa. Are you with me? Alam ni Habakuk, when they do something wrong, it's okay, God punish us. But you, because banal ka eh. Okay ka magparusa sa amin. Pero yung parusahan kayo ng mga to, hindi ko matanggap. Are you with me?
This is the lamentation. This is the lament. Ito yung panagoy, ito yung hugot, ito yung complaint ni Habakuk. Tanggap niya, listen, tanggap niya. Pero hindi niya matanggap ang magpaparusa ay mas malupit at mas makasalanan sa kanila. Tama, no? Dumadating sa punto ng buhay natin, sometimes we ask God, Lord, bakit naman yung mga taong yan, walang ang Diyos, maganda pa ang buhay sa amin? Di ba? Sometimes naman, Lord, hindi naman yan Kristiyano. Ako yung Kristiyano. Nagkabaranggayan kami. Ako pa yung nadehado pagdating sa barangay. Pero ako yung tama, yan yung mali. Bakit naman ganun, Lord? Di ba dapat sila ang napaya? Dapat ako pinoteksyonan mo. Kasi ako yung anak mo. Eh, di naman yan Kristiyano. Amen? Lord, sa opisina namin, ako yung pinagchismisan. Hindi naman talaga akong gumawa. Yung mga yan, eh, hindi naman Kristiyano yan. Bakit ako pa ang natanggal? Bakit ako pa ang na-demote? Bakit ako pa ang napaya? Parang hindi ko yata kaya. If you are living good. Nakukuha niyo po ako? Pero ito, they are living bad. They are sinning. Pero hindi pa rin niya matanggap, nakukuha niyo ba ako? Hindi niya matanggap ang magpaparusa, hindi taong matuwid. Are you with me? Church, listen. There are times, kakasakit tayo. There are times, nagigipit tayo sa pera. There are times, dumadating tayo sa hindi maganda. Na minsan, I don't know, pwedeng minsan, pwedeng madalas, kinukunik mo dahil pinarurusahan ka ng Diyos. Dahil maari, may nagawa ka ngang kasalanan. Are you with me? Listen. Habakuk will be answered by God. God respond or answer to Habakuk. You know, Habakuk, kumuha ka ng tableta, kumuha ka ng bato, kumuha ka ng sinsil, lahat ng sasabihin ko, iukit mo. Iukit mo. Kasi may sasabihin ng Diyos sa kanya. At ang bottom line, ang uli, sasabihin ng Lord in chapter 2, verse 4, you must live by faith. You must live by faith. Whatever you see, it's okay, Habakuk. It's okay that you question me. It's okay that you shout on me. It's okay that you're angry with me. Naiintindihan kita. But for you not to be in that sinning, you must look me with faith. Faith that resulted in trusting. Pananampalataya na mauuwi sa pagtitiwala. Church, papasulat sa kanya ngayon na huwag ka mag-alala. Kung ang himutok mo yung Babylon ay para bagang hindi sila napaparusahan, I tell you, ako magpaparusa sa kanila. Listen, church, ha? Maaring hindi nyo pa nakuha. Ang sabi ni Habakuk, Lord, hindi ko matanggap na yan ang magpaparusa sa amin. Ikaw ang magparusa sa amin, Lord. Kasi ikaw yung matuwid. Ito, mas worse sa amin. Are you with me? But Jesus, God, not Jesus, the Father, Yahweh, says to Habakuk, huwag kang mag-alala, sulat mo, ako ang magpaparusa, hindi sa inyo, sa kanila. You know why God does that? Kapag ang Diyos ang nagparusa, baka hindi mo kayanin. Amen. Amen. Are you with me? Yung nangyayari sa buhay ninyo, sickness, troubles, poverty, whatsoever, huwag nyo basta sabihing pinarurusahan ako ng Diyos. Dahil hindi nyo kaya ang parusa ng Diyos. Ang parusa ng Diyos sa impyerno. Hindi po sakit. Hindi po taggutom lang. Nakakuha niyo po ako? Dahil ang parusa ng Diyos, impyerno. Hello, church? Now, God says, Habakuk, you must live by faith. Of course,
makikita mo ngayon, darating na ang Babylon. At kapag nandyan na ang Babylon, madudurog ang puso mo. May mga babaeng pagsasamantalahan, lalo magkakaroon ng hindi magandang katarungan, and everything. But remember, Habakkuk, I am a just God. Itong Babylon, gagawin ko ni alabok, walang maalala sa kanila. And this king, na pinakamalupit, gagawin ko siyang mas malupit pa sa hayop. Alam nyo, hindi na aabuti ni Habakkuk yan. But God says, will come to pass. Pass forward ko lang kayo ha. Ang nangyari sa Babylon, talagang nalusaw yon. And to tell you, si King Nebuchadnezzar ay 7 taon pinatira ng Diyos doon sa disyerto, sa bukid, sa parang na walang halos kainin kundi ang damo. He is a king. He is a mighty king. Sinulat doon sa chapter 1, marami siyang kabayo, marami siyang karwahe. It symbolizes power. Pero what is the power of man against the power of God? No amen. No much. Are you with me? Alam nyo, 7 taon siya na andun. Alam nyo, kinakain niya? Damo. Hanggang sa loob ng 7 taon, siya ay naging isang parang baliw. Are you with me? Anong gusto nyo? Isang patayan o isang mahabang unti-unti kang pinapatay? Di ba, pipili nyo, ipatayin mo na lang ako para isang sakit lang. Kaysa naman yung tatanggalin mo yung kuko ko, tatanggalin mo yung mata ko. Di ba? Mas masakit yon. Sa kanila, kung gumalaw yung King Nebuchadnezzar, isang patayan. Pero anong ginawa ng Diyos kay King Nebuchadnezzar? Talagang pinahirapan niya. Are you with me? Are you with me, church? If God will grant the request of Habakkuk, hindi nila kakayanin. Baka malusaw yung tribes na ito. Baka mawala. Pero hindi pwedeng mawala. Mawawala si Jesus. Nanggagaling siya sa tribes of Judah. Are you with me, church? Are you with me? Dito pinapakita ng Diyos, have faith in me, Habakkuk. Walang kasalanang hindi mananagot sa akin. Are you with me, church? Are you with me? Walang kasalanang hindi mananagot sa Diyos. Ito ang tanong. Ikaw ba'y may kasalanan? Ikaw ba'y nakagawa ng kasalanan? So, hindi makakalagpas sa Diyos yan. Because, mas malupit siya sa checkpoint ng PNP at ng Army. Are you with me? Are you with me? Now, this is the message of the Lord. Lahat ng kasalanan, galit ang Diyos. Pero lahat ng tao, listen, lahat ng tao, mahal ng Diyos. Walang tinatangi ang Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero galit siya sa kasalanan. Huwag kayo malungkot. You know ang kagandahan. Nagtapos tayo sa message, fixing and wishing. Ang kaligtasan mo, hindi na yan maagaw ng sino pa man. Amen? Sinundan pa natin para lalo mong ma-confirm sa sarili mo lang, sa sarili mong pagkaintindi, naligtas ka, gawin mo yung 4 na checklist. Pero ang realidad, January 12 pa lang tayo, January 12, ilang kasalanan meron ka na? Ilang pagsaway na sa magulang ang ginawa mo? Ilang violation ang ginawa mo sa bansa mo? Ilang violation ang ginawa mo sa kumpanya mo? Ilang violation ang ginawa mo sa church na ito? Are you with me? 12 days pa lang yan. Kakain pa tayo ng 300 megit. Dahil 365 days in a year. Are you with me? Then, listen. In every sin, God will make justice. Pananagutin niya yan.
Hello? Hello? Di ba? But listen, church. What God has done for the Babylonian, they deserve it. Because from the very beginning, wala ang Diyos sa kanila. Are you with me? Listen. But these 10 nations, these 10 tribes of the northern kingdom, and these 2 tribes, the southern kingdom, from the very beginning, kasama nila ang Diyos. At pagmamayari sila ng Diyos. Pagmamayari ka ba ng Diyos? Pagmamayari ka ba ng Diyos? Then listen. Ngayon yung maintindihan, hindi ganun ang pagsagot ng Diyos kay Habakuk. Ang sabi lang ng Diyos kay Habakuk, simple lang, manampalataya ka. Mamuhay ka ng may pananampalataya sa akin. Church, if I will go straight and point na sasagutin ang tanong, bakit nagkakasala tayo? Bakit hindi ito hinihinto ng Diyos? Bakit hindi ito inaawat ng Diyos? I cannot answer that. At kapag may religious leader na sumagot niyan, di babawa ko sa kanya. Turuan niya ako. But one thing for sure, in this question of sin in life, all I have to do is I have to live by faith in God. Don't misinterpret me, brothers. Don't misinterpret me, sisters. I do sinning, I live by faith naman eh. No, I'm not. I'm not saying that. Ang sinasabi kong I shall live by faith because I cannot answer that question. Kasi maniwala kayo sa aking pagkaintindi. We are live. People can watch. People can learn. Correct me if I'm wrong. Mamamatay ka one day. Amen? Why you die? Why you die? Because Romans 6:23. The wages of sin is death. Can be physical, but not spiritual. We Christian will die physically, but we will not die in the relationship with God because Jesus is in us and we are sons and daughters of God. Amen? My brothers and sisters in Christ, kaya sinasabi ng Diyos kay Habakuk, you must live by faith. And in Romans, in Galatians, and in Hebrews, yang mga yan, sulat halos ni Pablo. Kiniklaim na si Pablo ang Hebrews. Bagamat debate, bagamat ganon, yan tatlong yan, nagtuturo yan, you should live by faith. Hello, church. If God will punish what Habakuk is saying, hindi nila kakayanin. Church, listen. Ito na, pinasok na sila ng Babylonia. What happened to the northern kingdom happened to southern kingdom. Ang sabi ng Diyos kay Habakuk, manampalataya ka, gagamitin ko yung mga Babylonian para kayo ay maparusahan. Listen, maparusahan not to be mawala na sa mapang ito. Gagamitin ko ang Babylonian para kayo'y maparusahan so that you will call unto me again. That they will see kahit anong lakas nila, if you call unto my name, repent, and call me, I am there, and I will wash out this kingdom of Babylon. Nakakuha niyo po ako? Yung parusa ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Babylonian is not just to punish and mawala na sila sa mundo. Sila ay paparusahan ng Diyos sa pamamagitan ng mga to upang magbalik loob sa Diyos. When you sin, God will be a just God. Pananagutin ka ng Diyos. Pero hindi katulad ng ibang turo na kaya ka nagkakasakit, kaya ka nagkakahirap, pinarurusahan ka, yan ang gusto ng Diyos. Hindi tayo diyan. Kaya tayo nakakaranas minsan ng sakit, kaya tayo nakakaranas, maaari dahil sa kasalanan mo, dahil gusto ng Diyos, manumbalik ka sa Kanya. Dahil mahal ka niya.
Amen? Amen, church. Eh, ang tanong, pastor, di ba everyday nagkakasala ako? Di everyday, the Lord reminds me to this so-called punishment? Definitely, yes. Because God wants siya ang number one talaga sa buhay mo. God wants you to be more and more live in faith. That this faith will lead you to trust God. Are you with me, church? Mahaba pa ang 2025. Mahaba pa ang buhay mo. Amen? Amen? And there is sin. Nandyan lang yan. And this is a sinful nature. Pero, pwede tayong mamuhay ng may kabanalan with the help of the Holy Spirit. Amen. And remember, tapos na ang labang ito sa Panginoong Yesus. At tinapos niya ito para sa iyo at sa akin. Then clap for the Lord. Amen? Maraming magiging katanungan. Marami natin sasabihin na, why the Lord hindi naglagay ng checkpoint? I tell you, tapos na ang checkpoint ng Diyos. Naglagay siya. Naglagay siya ng harang sa iyo. Makinig ka. Alam ninyo, bakit ang Israel na southern and southern kingdom ay pananatiliin ng Lord, samantalang ang Assyrian, ang Babylonian, ang Egyptian, lahat yan maglalaho. You know why? Sinabi ko to kanina, property ng Lord yung Israel. This is His chosen nation. Amen? Amen? Ito wala talagang Diyos to. Pero listen, tignan nyo yung pagpapakita ng Diyos. Itong northern, itong southern, para bagang in-out nila ang Diyos. Ano nangyari? Lumabas yung pagiging tao. Dito po ako magtatapos. Lumabas yung pagiging tao, walang pinagkaiba yung Israel sa Babylon, sa Assyrian, sa Egyptian, bilang tao. Amen? Amen? Bilang tao. At kailan nagkaroon ng Israel Kingdom? Hindi kay Adan. Hindi kay Abraham. Sa panahon ng mga taong ito, na nilid ni Moses, ng Lord si Moses, hanggang makarating sa magkaroon ng King Saul. Naalala niyo yung history? Church, listen. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Once na ikaw ay alisan ng Holy Spirit, or, quote and quote, ikaw ang umalis sa Diyos, I tell you, lalabas ang pagiging tao mo. At yung pagiging tao mo, dadaling ka sa impyerno. Dahil yan ang parusang totoo ng Diyos. Hello, church? Hello? But, kahit tumakbo ka pa sa Diyos, kahit tapon mo pa ang Diyos, dahil pag mamayari ka ng Diyos, hindi mo siya maitatapon. Kasi kanya ka eh. Amen? Yun ang napakagandang encouragement sa atin sa buhay ni Habakuk. Na dapat yung makita, without God in you, totoong makasalanan ka at gagawa ka ng kasalanan. Yung ang nasa atin na ang Diyos, nakakagawa ka pa ng kasalanan. Yang ang nasa iyo na yung Holy Spirit, nakakapagsinungaling ka pa. Paano kaya kung wala pa siya? Naka niyo ba? So, ano ang bottom line? Ang bottom line, lalo niyong pakanaisin ng Diyos sa buhay niyo. Lalo niyo siyang i-love. Amen? Dahil sa next Sunday, loobin ng Diyos, mas malupit, checkmate. Talo.
mate. Amen? Are you with me, church? Are you blessed? Every sin will be put in the justice of God. But thank the Lord, we have this one. We have Jesus who paid your sin. Amen? Amen? He paid your sin. Praise the Lord! Hindi tayo kailanmang huhusgahan ng Diyos at parurusahan ng Diyos. Mark it, because it is written, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. But the Lord is reminding us in some trials, in some sicknesses, because gusto niya talaga, number one sa buhay mo. Kapatid. Kaya, kung magkaroon kayo ng ganyan sa buhay nyo, huwag nyo sabihin, pinarurusahan ako ng Diyos. Have faith in God. Nilalapit ka lang niya sa iyo. O sa Kanya, I mean. Amen? And I hope this message, lalo pa, kung sinabi ko mahaba pa ang tapos ng 2025, lalo kang ma-excite. Yes, mas mahaba pa, Lord, na gusto kitang makilala, gusto kong mapalapit sa iyo, gusto pa kitang marinig sa buhay ko. Palakpakan mo ang Diyos. God loves you and God bless you. Tumayo kayo lahat. Hallelujah. Praise the Lord. You pray the message. Kung meron kayong kasalanang struggle in life, whether it is commission or omission, whether ito'y sinasadya o hindi sinasadyang kasalanan, ask the Lord's forgiveness. Hingi ka ng tawad. Kung may nagagawa kang paulit-ulit na pagkakasala, pagsisinungaling, pagdadamot, pagnanakaw, o ano pamang immoral, o ano pamang pagsisinungaling, o ano mang paglabag sa kalooban ng Diyos, then ask the Lord's forgiveness. And thank Jesus. Thank Jesus in your life. Hallelujah. Remember, alam ng Diyos ang puso mo. Alam ng Diyos ang isip mo. Maybe nag-i-struggle ka din. Maybe nagtatanong ka, Lord, gusto kong lumaya sa kasalanan ito. Lord, gusto kong makalaya sa anong mali. Lord, bakit, Lord? Have faith in the Lord. Hallelujah. Oh, Lord.